Um, Nakalimutan niya kasi yung pinaka-big news is na-invite ka before for my yun. Nakakaya naman yung small wins mo. Licensure exam. Small. Magbubukas kami ng pharmacy. Mag-manager siya. Ako yung magmamanage. Got promoted. Na-promote ako. Yeah, you got promoted. Say it to them. Kaya na-promote ako for the second time. Hi everyone, welcome back to our channel. So, Ice cream yan. no, ulit. Hi everyone, welcome back to our channel. So for today's video, it's gonna be just a very raw vlog. Actually, napag-decided lang namin na i-shoot to today. I mean tonight. Yeah, mag-reminisce lang kami ng mga nangyari ngayong 2024 and moments that we are thankful for and mga memorable moments namin. Yeah, because 2024 is such a memorable year for us and sobrang dami lang talagang nangyari na parang sabi namin, uy, this is our year. Parang ganun. So, ayun lang, parang nakakatuwa lang din na i-share. Hindi sa pagbabrag, hindi siya ganun yung intention namin. But it's more of us sharing and documenting din for our future selves na hala, ito yung mga napagdaanan namin. Tapos, yung goal din is to, inspire other people na if nangyari sa amin or na-achieve namin, pwede din yung ma-achieve yun. Like, everything's possible. Ganun. Yeah. So, also we will share our life realizations. Mga realizations after we achieve something or after wala naman. Wala lang. Hindi. Cut. Yun lang yun. We will start with Number one, I mean, sobrang raw nito as in, to be very honest, sobrang raw nito. So, kung ano lang yung maisip namin na on top of our mind, yun rin. So, wala siyang sequence, wala siya like yung pinaka masayang moment or whatever. Basta on top of our minds lang. So, hindi siya by timeline. hindi din by timeline. Depends kung ano yung maalala namin. So, ayun. Memorable nga eh, tapos di mo naalala. Naalala mo, pero syempre alam mo yun, nag-juggle na yung mga ideas. But, first on the list that I can remember is February noon of this year, we got our US visa. Our tourist visa. So, ayun, hindi kami nahirapan sa interview. So, February yung interview namin. Pero, in-schedule ko yung appointment, I think, 9 months ago, before nung February. Basta, Akala ko. 2023. It was around June 2023. Parang 1 year yung hinintay namin. Yeah, but hindi naman siya parang 1 year. But anyways, Almost. yeah, almost 1 year. Pero ang tagal din. So, 2023 pa namin yung binook. Pero yung interview is 2024. So, mabilis lang yung interview. Very basic yung tanong. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Are you guys married? Walang hininging ibang documents, kundi proof of Status dito Status, sa kanila. yeah, proof like of work status. permit or kung ano man ang meron. Kung student, status. yeah, at that time when I applied noong 2023, student pa ako noon. So yung naka-declare sa form ko is student pa ako. But during the interview, nasa postgrad work permit na ako. Pero no questions asked. Pinakita ko lang yung work permit and that's it. Even yung proof of funds, hindi din kami hiningaan ng documents. Maybe because hired naman kami full-time at that time. So, everything's okay. During the, after the interview, sinabi nila na, congratulations. Paano ba sinabi? Anong words?
he passed, parang ganun, ba? You guys are approved. Yeah, you guys are approved, parang ganun. Tapos, kinuha na yung passport, tapos, email na lang siya dun sa address. Pinick up natin yun sa downtown. Yeah. After 7 days. 1 week at. 1 week ba? 2 weeks? I think just 7 days. 7 business days. Yeah. Pinick up namin kasi wala lang, para mas mabilis namin makuha. Oo. Tsaka, mas mura ata yung bayad. Walang shipping fee. Yeah, walang shipping fee. And at that time, meron ng car. So, sabi ko, why don't we drive na lang na, anytime na ready na yun for pickup. But, yeah, so nakakatuwa na meron na kaming US visa. Masyadong maganda para sa panibagong taon. So, and because of that, next on our list, because nga may US visa na kami, and parang, alam mo yun, eager ka na gamitin. Para magamit, hindi lang siya, Tatak lang, hindi lang stamp siya lang. design sa passport. Yeah. So, we decided to, Nag-book kami ng flight to Los Angeles. yeah, for his birthday naman. Yeah, pero August pa yun. Yeah, so August yun, we decided to go to LA for his birthday. Yeah. Nakita nyo naman sa mga previous vlogs namin. Punta kami sa LA for 5 days. Or for yeah, 5 days. over the weekends, yeah. Yun. So yun yung first trip namin to US using the US visa. Yeah, nakakatuwa kasi ang feeling ko at that time, parang, hala, ganito lang pala kadali pag-travel from Canada to US. Kasi feeling ko, citizen ako at that time kasi walang kahirap-hirap yung immigration, yung pagbaba mo mismo sa LA, parang, wala lang, diretso ka lang labas. Walang immigration. Yeah. Parang paglabas mo ng baggage collection, paglabas mo ng baggage claim, Exit na. Exit na. Yeah, nakakatawa. So parang sabi ko, hala, eto na yun. Nasa US na kami. Yung ganong feeling. Ang saya lang. Nakakatawa. For more LA vlogs, meron kaming LA vlogs and here sa YouTube. So, link down below, guys. Next nung May, pumunta yung parents ko dito to Oh, yeah. visit and short vacation lang. Parang 2 weeks lang sila. 2 weeks naman, di ba? Yeah, 2 weeks. Ayun. So, first time nila dito sa Canada. So, springtime, medyo malamig-lamig pa. Pero may days na mainit naman na. So, perfect time siya To visit the country and to roam around. yeah. Good, perfect yung weather and nabutan din nila yung cherry blossoms pa. So, sobrang ganda ding experience. Then, and nakakatuwa kasi pumunta sila, meron na din kaming may sarili kaming place and hindi hassle, may sarili din kaming car. So, hindi mahirap mag-accommodate ng bisita. Ganon, parang may sariling space. Madami pang space kasi dito sa bahay. Kasi 20. 20 nakahiga. Yeah, sa mga kasi hindi kami nag-house tour or anything, room tour, whatever. Magulo-gulo. Pero kaya kasi, ewan ko, di ko lang content. Pero sa mga nakapunta na dito sa bahay, na nakita talaga nila na sobrang okay siya for accommodating visitors, gano'n, kasi maganda yung space, malawak. I don't know, small wins for me. Ako, nung February then, I also started working from home. Hindi naman siya yung full-time na working from home, but I was given an opportunity to work from home at least once to twice a week. And sobrang convenient kasi at least bawas yung expenses ko for traveling, like yung pag-commute ko, ganun. And nandito lang ako sa bahay, nakakapaglinis ako. And ayun, up until now, may mga schedule ako na every 2 weeks, may once a week na work from home, parang ganun. Wala, nakakatuwa. Kasi parang nilook forward ko yun. Sabi ko, sana magka-work from home ako, ganun. But anyways, small wins. Ikaw?
Memorable moments. Siyempre, pag sinabing memorable moments, hindi naman lahat masaya. So, noong April, anong tawag dito? So, noong April, na-rear end yung sasakyan namin. Papunta ako sa work, malapit na ako sa intersection namin. Tapos, yung nasa unahan ko, biglang tumigil. Tapos, yung nasa likod ko nakatutok siya sa akin. So, wala siyang time na makastop. So, tumama talaga siya sa akin. Mag-insert kami ng photos kung anong nangyari. And thankfully, bumper lang naman yung natamaan sa akin. Pero yung nakabangga sa akin, pasok talaga yung hood niya, tsaka yung front bumper niya. Honda pala yun. So, ayun, dun ko parang testament yun na matibay talaga yung Subaru na yung kaha ng Subaru, matibay talaga siya. Kasi yung nakasala ko sa mga groups ng Subaru sa Facebook. Tapos mostly yung mga na-aksidente, scratches lang or walang major na nangyari sa katawan nila from the accident. So, yun, good choice naman. And okay din naman siya. Like, walang damage Kasi or anything, ganyan. Hindi naman ganun kabilis yung takbo namin. And naka-full stop nga siya. So, ayun. Pero, imagine, no, never siyang nagka-experience ng kahit anong accident sa Philippines. In my 10 years of driving experience. Yeah, dito lang sa Canada. Kasi kahit gaano kakaingat talaga mag-drive here in Canada, di mo kasi may iwasan, may makakasalubong ka, makakasabay ka na reckless driver. Mga ganun. Accidents happen, so lessons learned. Ang importante, Safe siya. safe ka. Yeah. Yung mga bagay, replaceable, yung buhay hindi. So, true. be thankful for it. Yeah. Kami nun, mas maganda kasi ito, yung experience mo nung paano natin i-report sa insurance, may binayaran ka ba, ganyan. Yeah, so covered siya ng insurance, yung buong bumper kasi yung pinalitan. Tapos mag-provide sila ng replacement na rental car for the duration ng repair. Siguro mga 3 weeks din yung inabot nun. So 3 weeks din kami may May ibang car. ibang car. Yeah. Ano yung car na nakuha? Malalagay natin dito. Ford Bronco. So, na-enjoy ko naman siya. Nasulit naman. Yeah. So, Iba-ibang style pero ng car. doon ko napagtanto na ayoko ng Ford. Yeah. Sa akin lang naman. Pero iba yung vibe kasi nung Bronco parang brusco yung iba talaga kaysa nung sa car natin ngayon. Yeah. Or maybe hindi lang siya properly maintained kaya hindi ko masyado gusto. Baka. So, yeah. After 3 weeks naman, good as new naman siya. Pero zero. For the record, wala kaming binayaran or anything. Rental car, kasama yun sa insurance. Yun. Ang reason din kaya ganun is because ang ginawa niya during the accident is yung nakabangga is binigay din, super nice din naman, very professional. Binigay niya talaga yung copy ng insurance niya, yung driver's license niya and everything. So may copy siya. So nung tinawag namin sa insurance, parang lahat kinover, and because at some point accident happens, right? Pero may fault din siya, may fault din yung isa, pero bottom line wala kaming binayaran sa insurance, kinover lahat. So, zero. Wala akong fault. Anong fault ko? Hindi, sinabi niya nun during the call, sabi nung agent. 0% at fault ka naman talaga. Yeah, 0% at fault. Yeah, 0% at Pero, fault. In any accidents. Yeah. Yeah, in any accidents, both parties may fault. Pero during the investigation, siya 0% at fault. So, nothing, wala kami talagang binayaran, nakaka-amaze. May rental car pa. Tapos ganun kabilis, in 2 days, no, napasok na namin sa casa yung sasakyan. makabawiin nila sa
sa following Following year. insurance payments. No, but in general kasi yung mga car insurance ngayon nagsitaasan talaga. So, ay. Anyways. Anyway, next up is June, kapasa ako ng pharmacy. So, pharmacy licensure dito sa Canada. Hindi ko ito sinasabi. Like, hindi ko alam kung baka nabanggit ko. Hindi ko siya masyado sinasabi kasi tinake ko lang naman talaga for the sake, yung ganon. So, pharmacy licensure, 3 exams yun for me kasi international graduates ako. So, yung first exam, napasa ko na siya. Pero hindi ako nag-take last November for the qualifying and hindi qualifying yung sa MCQ na for the licensure na. So hindi ako nag-take, sabi ko baka alam mo yun, next year, I don't know, hindi ko feel, pero napasa ko yung first exam. So yun lang, small wins. Nakatuwa. June yun. Nakatuwa lang. Kaya parang sobrang sabi ko, alam mo yun, this is our year. kaya naman yung small wins mo, licensure exam. Ay! Small wins. Siyempre, oo, small wins yun. Kasi first pa lang yun, like 1 out of 3. Hindi pa naman ako Canadian pharmacist, so small pa din yan. Pinag-iisipan niya pa kung magpa-pharmacist siya dito. Yeah. Inainganyo ko siya na magbubukas kami ng pharmacy. Mag-manager siya. Ako yung mag-manage. Money as in manager. Para sarili namin yung time. Yeah. Pag tinamad kami, sarado yung pharmacy ngayon. Hindi magsara, mag-hire tayo ng Oo, someone. Tapos tayo magta-travel lang. Well, that's the goal. But, alam mo yun, bata pa naman kami. And, No rush. yeah, Hindi pharmacy mamadali. still pharmacy. Hindi naman nagbabago. I can still always like, alam mo yun, mag-review and mag-take ng exam. So, di ko lang feel, alam mo yun, ayoko, mahal din kasi. So, at that time, sabi ko, parang, kaya ko ba? Sasabay ko siya sa expenses. So, ayun, sabi ko, pass muna for the last 2 exams. Yung last 2 exams, sabay siya. So, kapag napasa ko yung dalawa na yun, kasi yung isa practical, yung isa written. Pag napasa ko na yun, yun na. Like, license na ako dito. Malay niyo next year, I don't know. Iaano natin, ma-manifest. Abangan ang susunod na kabanata. Yeah. So, ayun. Ano pa ba? Nag-travel din ulit kami sa US nung birthday ko. October. Yeah, October. So, may vlog din kami nun. Punta kami sa pinsan niya sa Missouri. So, ayun. Sobrang spontaneous nun. Alam mo yung LA and yung Missouri trip namin. Sobrang spontaneous nun. Actually, yung sa Missouri, nasa plane kami pa uwi galing LA. Nagpaplano na kami mag-book na pabalik ulit. Yeah. Missouri. Kasi ako ang point of view ko nun, parang nakaka-amaze na halang ganito lang mag-travel from Canada to US. Parang mas mura pa nga yung ticket ng Canada to US rather than yung dito ng Canada to Canada, like one province to another. Kasi pumunta kami sa Calgary tsaka Vancouver. Parang same lang Same yung yung expenses. tsaka Yeah. yung experience ng pag-fly. Parang di mo feel na lalabas ka ng Canada. Magpapunta ka US kasi magkatabi lang naman. So, parang ganun. Parang domestic lang. Pati yung flight time. Almost the same. Yeah, 4 hours. Yeah. Pa-Kansas nga 2 hours lang. Oo nga, 2 hours lang pala. Yung LA yung parang 4-5 hours. Yeah. Yung Calgary, malayo. Tapos magkadikit yun, no? Imagine, August, tapos end of August, tapos early October. September lang kami nagpahinga. Tapos travel kami. Pero ano lang yun, over the weekends, like Thursday, Friday, Saturday, Sunday lang din yun. Kasi may mga trabaho. Big wins. I got pregnant. We got pregnant. We have a vlog about it. And ayun, right now I'm 17 weeks pregnant. Di pa naman halfway, pero almost there. Ayun, nakakatuwa lang din. For the pregnancy thing, we'll put it on another video. So, kasi baka masyado ko maraming masabi, alam niyo yun. Yeah. Tapos alam na namin yung gender. Yeah! Sabihin ko ba yun? Ay,
okay lang naman. Yeah. Pero secret lang. Hindi naman kami nag-gender reveal na yung may party. It's not our thing. Yeah, hindi kami ganon. Parang nung nalaman namin yung gender, we both wanted to know it together, and we don't want others na parang, alam mo yun, mas nauna ng ibang tao malaman kaysa sa amin, tapos surprise kami. Parang hindi yun yung thing. Like, don't get me wrong, kung ganun kayo as a couple, should be fine, but ganun lang sa amin. Like, gusto namin unang malaman namin, and to keep it for ourselves first. Parang ganon. Yeah, private life lang. Yeah. Sana din, ayoko mag-istorbo ng ibang tao. Para lang sa... Oo. Tapos parang, practicality lang. We'll do baby shower for sure. Pero parang, sabi ko, mag-gender reveal party, parang, Kasi naisip ko, expense. ba't ang daming party? May gender reveal, may baby shower, tapos magbibinyag pa. May 1-year-old Tapos yung birthday. i-invite mong mga tao, Same. Parang abuso naman kakaregalo, di ba? Oo. Though may iba na pinagsasabay yung gender reveal and baby shower. Pero, yun nga, parang for us, practicality-wise, mas gusto namin na sa amin na lang, kung mag-gender reveal, sa amin dalawa na lang. Ako dapat unang makaalam. Ako naman ang tatay. Ganun siya. More than sa mama, dapat yung tatay daw yung unang makaalam. Nakakatawa. But, ayun. Got promoted. Na-promote ako. Yeah, you got promoted! Say it to them! Yeah, na-promote ako for the second time. So, 2.5 years na ako sa company. And may vlog din kami about sa job ko. Pero sabihin ko na din dito para hindi na kayo mahirapan. So, yung job ko is certification company siya ng mga pharmaceuticals. So, tinetest namin yung mga gamot bago siya ilabas sa market. So, first thing, entry level ako dun. Tapos, na-promote ako after 8 months. Tapos, ngayon, na-promote ulit ako. Yay! Every year siya na po promote. Nakaka-proud. 2023, Sobra. tsaka ngayon, before the year ends, 2024. Pero Although, deserve. yeah, alam ko naman na mapapromote ako kasi parang nagbibigay na ng hint yung... And they keep training him Yeah. for like test and things or task na pang dun sa next position. So, next level. So, nakakatuwa na there's always room for improvements na may parang nakikita mo yung progress na parang may ladder. na nag-upgrade siya every Hindi year. yung parang stuck ka lang sa tapos mag-iisip ka na hanggang dito na lang ba ako. Walk ang taas mo na. Ganon. Makikita mo sa imagine mo, success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Pero step by the step pala. So, yun lang, yung brighter side. Nakaka-proud kasi talaga deserve naman. Parang well-deserved naman talaga, and sa like everyone na nasa workplace niya alam na deserve niya yung promotion na yun. Well supported siya ng mga managers, yung Hindi. bago man tsaka yung luma. Yeah. So, hindi yun swertihan lang. So, hard work talaga. Yeah. Tapos, dapat pakita mo na always willing to learn. True. And, ang tawag dito, maging optimist ka lang sa work and show enthusiasm na dapat kaya mong gawin palagi. Tsaka hindi kasi nagre-reklamo. Also, yung pinaka best na advice is establish a good relationship with your upper management. Hindi ko naman sinasabing sumipsip ka, pero
Hindi, kasi ganun yung dating sa Pilipinas so pag sinabi mong ganun. Pero kasi dito sa Canada, hindi. Building good relationship to your boss, to your manager is really a good thing. Hindi siya yung sip-sip. Walang ganong concept dito sa Yeah. Canada. Hindi ko naman masasabing sip-sip sarili ko kasi yung in-interview ako for promotion, yung advice sa akin ng manager ko is to speak up if ever may complaints ako or kunyari may binigay sa akin na project na hindi ko pa nagawa or hindi ko alam kung paano gawin, mag-speak up ako na hindi ko to kaya gawin, I should be trained before I do this. Pero ako kasi optimist akong tao, parang pag may binigay sa akin, gagawin ko ng paraan na kaya kong gawin. Parang ganun. Parang hanap ka na lang ng way para matutunan mo yun. Kesa yung magko-complain ka na, ay, bakit to ibibigay sa akin eh, hindi pa naman to natitrain. Parang ganun. May mga ganun kasi sa workplace. Yeah. Which, yun yung magandang advice din na, alam mo yun, there are things na sometimes you can learn it by your own, alam mo yun, discarte mo na lang talaga yun sa life and sa workplace, ganun. And because of that discarte, people around you and people above you will admire you and, alam mo yun, magugustuhan ka nila, i-recommend ka nila for sure. Ayun nga, before ako ma-promote, binigyan ako ng award nung Oh yeah! manager ko. Small wins. Yeah, small wins lang. Parang recognition. Nagamit mo na ba yun? Hindi pa. So, sa company namin, parang meron siyang tawag dito, parang awards ko na bibigyan ka ng points. Kunyari. Bigay natin dito yung award. Yeah, so binigyan ako ng manager ko ng 50 points. Convertible siya to parang e-gift Gift card, card. or pwede mo siyang gamitin online, Amazon, Walmart, or anything. So, 50 points convertible to $50 din siya. Nice. So, nakakatuwa lang. Hanggang ngayon, hindi niya Hindi ko pa ginagamit. ginagamit. Hindi ko pa alam kung saan gagamitin. Yeah. Small wins. Diba? 2024 yun. Imagine. Kailan ba yun? October? November? Hindi. Matagal na yun. Hindi. October siguro. Hindi November. October or November. Mga ganun. So, parang dun, parang na-feel ko na uy, parang Malapit na ma-promote. may mapopromote. Ah. Tsaka, pinaparinggan na din ako ng supervisor ko na ito-train ka namin dito para Tapos yung case niya kasi, everyone around him na ina-admire nga siya sa work, sinasabi na, mag-apply ka na. Parang you apply for the promotion. Ganon din kasi dito sa Canada, you apply for the promotion. Pero in his case, hindi siya nag-apply. He waited for it na i-offer sa kanya. Which, he totally deserves naman. And, alam mo yun, minanifest na lang namin. And, ayun, nakuha niya yung position. Yeah. Ganun daw kasi dito sa Canada. Yung parang if you want to Upgrade. have a higher position, Ina-apply. mag-speak up ka or magtanong ka sa manager or ganun. Tanong mo muna kung pwede ka ba mag-apply, kung qualified ka. Or kung may bakante ba, or may budget. Parang ganon yung ano talaga dito. Parang culture, work culture. Kasi kung sa Pinas, di ba, parang pag ikaw yung nauna magsabi na pwede ba ako mag-apply sa higher position, parang Daming say. sasabihin, kapal naman ang mukha nito. Oo, iba-iba talaga. Iba sa Pilipinas pag ganito. Pero dito sa Canada, ang ganda. Ganun, ina-apply siya. Pero hindi lahat ng nag-a-apply is tinatanggap. Yeah, hindi lahat. Hindi lahat. Yun din talaga. Sa case ko, parang wala akong balak mag-apply kahit may opening kasi parang yun nga, yung parang na-adapt ko yung culture sa Pinas na Nag-wait siya for promotion. nahiya pa rin ako na ako yung mag-initiate na kung pwede ako i-promote. So, yung nangyari, yung supervisor ko, sinabihan ako na may opening.
kinukulit niya ako na ipasa yung resume ko. So, natuwa naman ako kasi parang bilib na bilib ata to sa akin. Even other departments, right? Yeah. Actually, dalawa yung choices ko na nalilipatan. Parang yung yung isa, siya, yung job description dun, parang focus sila sa Calibration. equipments and yung parang magsa-service ng mga equipments, calibrations, ganun, which I also do. Pero mostly sa testing ako. Pero if ever mag-apply ako dun, feel ko matatanggap Qualified din din ako. siya, oo. Pero yun lang, mas feel ko na yun kasi parang nakaupo ka lang sa office maghapon sa computer. Ayoko nang ganun. Walang challenge. I like to keep myself busy and Yung gusto ko yung gumagalaw. medyo may thrill, yung may hirapan ka. Yung mag-iisip ka, yung ganon. Gusto ko ginagamit yung isip. Tapos yung kanya kasi iba-iba yung ginagawa. Parang hindi, like one project is the same with like this project. Hindi siya routine. Hindi siya routine. So, every now and then, may natututunan siya na bago. So, which is good. So, sabi ko sa kanya, ikaw, kung saan mo mas gusto, anong work yung mas gusto mo. Kasi for sure, kahit ano dun sa dalawa, matatanggap siya. For sure yun. 100% sure. Pero yun nga, i-weigh mo kung alin yung mas gusto mo. Tsaka pag nakaupo ako, parang kunyari, sa desk ko, nakaupo ako 5 minutes pa lang. Antokin na ako. What more if nakaupo ako maghapon? Siguro hikab lang ako ng hikab. Sa cellphone lang siya. Tapos dalawa lang kami sa office. Although, friends ko naman sila. Oo nga. Close Pero, na. nakakatamad kasi pag wala masyadong ginagawa. Hindi ko naman sinabi wala silang ginagawa. Parang, yung sa Compares. computer lang na nakaupo. Gusto ko gumagalaw din. Compare sa current job niya kasi, mas challenging, mas may thrill, ganon. Pero ayun nga, sa sobrang galing niya talaga. Alam mo yun, dalawa yung department yung nakikipag-agawan. Then may isa pa, yung biochem ba yun? Pinapa-apply ka din doon. Dati. Dati. Yung bago ako i-promote, yung first promotion ko. Yeah. Pero, yun nga. Iba yung destiny. Iba yung destined sa kanya. Parang, di ako pinayagan ng manager ko noon kasi 8 months pa lang ako. May policy kasi sa amin na dapat 1 year ka magstay sa department bago ka makalipat ng iba if gusto mo ng Pero ibang bukod dun, position. yeah, pero bukod dun, balak na kasi nila i-promote siya. Yeah. So, ayun, minadali nila yung promotion ko yun para hindi ako umalis sa kanila. So, 8 months pa lang ako nun sa trabaho. Pinomote na siya. Na-promote ako nun. So, Sabi, kasi aalis-alis ka, ikaw nag-entertain ka ng ibang department, ipopromote ka na namin. para hindi ako umalis. Yeah. Hindi nakaalis. Hindi na siya Pero nakaalis. good thing naman. Kasi sa amin, iba-iba naman yung manager kada department. Tapos, iba-iba din yung policy nila. Kunyari, about sa overtime, about sa vacations. Sa amin, sobrang luwag. Kung makikita nyo, lagi ako naka-vacation. Vacation leave. Madami akong vacation leave Oo, kasi. imagine yung nakailang travels kami this year. Ilang leave din yun. Walang hirap, walang tanong-tanong. Kunyari, sick leave. Hindi ka tatanungin kung may sakit ka ba talaga. Sasabihin lang, thanks for letting me know, get well soon. Get well. True. Pero sick leave yun. Secret yun. May sakit ako, wag kayo maingay. Ayun, nakakatuwa. Yun na yung mga 2024 namin na ganaps. Ano pa ba? Di pa siya like, pero feeling ko memorable and sasama na din namin siya is next week or no, this week, dadating yung parents ko. So, second time na nila here sa Canada and they're coming here for the holidays and may mga upcoming trips din kami. So, abangan niyo yung mga next coming vlogs namin. So, So, dito sila mag-Christmas and New Year. Kasi last year,
Christmas lang sila. Yeah. Dito, parang 10 days lang ata sila dito. So, ngayon, hanggang January 4. So, ayun. Yan, memorable din yun. At least hindi kami mag-isa pag Pasko, yung kaming dalawa lang, yung ganun. But, for sure, kasi next year, hindi na kaming dalawa lang. May ano na kami dito. So, ayun. Ano pa ba? Ano? Nakalimutan niya kasi yung pinaka-big news is na-invite kami for permanent Oh, yeah! Yun, Oh, yeah! na-invite kami for PR. Yun yung... Yeah! Hindi, mas big news naman yung... Yung pregnancy. Bukod sa Bukod sa pregnancy. Yeah, we got invited for PR. Why did I forgot about it? No, Sabi ko naman nakalimutan. no, I didn't forget about it, but like, yun nga, hindi siya top of my mind. Maybe because nag-aayos pa ng papers and everything, and Kompleto naman na. yeah, but then Kulang lang yung... NBI. Yung NBI clearance sa Philippines. Bakit? Bakit naman ganun? But anyways, ayun, sobrang big news to for us. Sobrang laking achievement for us. Kasi nakakatuwa, na-invite ko rin for PR. Although, nafe-feel ko na before the year ends, may invite kami. Ako din, na-feel ko din. Hindi, siya unang naka-feel. Ako na-feel ko siya nung nabuntis ako, tapos parang, alam mo, may sixth sense ka na, may mom's intuition ka na. Na-feel ko na siya. Siya sabi niya November. Ako sabi ko, within this year, like, di ko sinabi December or November, basta sinabi ko, bago matapos yung taon, may invite tayo. And na-invite kami. Kailan tayo na-invite? November, I think 16. November Kita mo, 16. limot na namin. I'm really good at dates. No, I blame this to pregnancy talaga. Sobrang malilimutin ako lately. Pero ayun, November kami na-invite. November 20. November 20 kasi yung deadline namin is January 20. So, November 20 kami na-invite. 1 month na. Nakakatawa. Yeah. Bilis lang. Tapos nung binibilang namin, kasi syempre, no, sobrang saya, ganyan. Inano namin, pinost namin na na-invite na kami, ganon. Tapos, ay, sinabay ba natin yun sa sa pregnancy? Hindi. Hindi natin nasabay. Sinabay mo sa... Ultrasound. Pangalawang ultrasound. Oo. Ay, kasi, nga, yung genetic testing. Genetic testing namin sa pregnancy is, all clear naman. So, good din yun. But anyways, yun. So, November 20, tapos, ano ba sasabihin ko? Ano siya? 3 years exactly. Yun, nagbibilang kami. Sabi ko, gano'n na ba tayo katagal? Kasi nung pinost namin, tapos nagtatanungan yung mga tao na parang, uy, ang bilis naman. Sabi ko, nga, ang bilis. Ilan lang? Akala ko like mga 4 years na or what. Pero ano pa lang kami? 3 years and 2 months. And, October, November, September, yeah. So, 3 years and 2 months. Sabi ko, long bilis. so, meron pa kaming 2 years na valid work permit. So, if ever lumabas na and approved yung permanent residency. So, Enough lang. enough time. Parang hindi kami nagmamadali kasi meron pa nga kaming 2 years na work permit. So, 3 years siya. Nagamit na namin yung 1 year. So, may 2 years pa kaming left. And I don't think makukonsume namin yung buong 3 years na yun. If lumabas na yung card. Sabi ko nga, nakakatuwa kasi 'di ba manganganak ako next year. Tapos yung anak namin, citizen na. Mauna pa siya maging citizen. Citizen na siya. Tapos na-imagine ko, paano kung hindi kami na-invite for PR? Kami, work permit holders kami. Tapos yung anak namin, citizen. Pero ngayon, at least parang nakaka-boost lang ng emotions na parang, hala, Paras na kami may status. Permanent status sa Canada. Kasi permanent residency, tas citizen. So, ayun, nakakatawa. Sobrang blessed lang talaga na parang, alam mo yun. Di ko alam kung anong meron sa 2024. Pero, nakakatawa kasi nung 2023, syempre, yung pag-end of 2023, marami yung mga
zodiac, yung mga horoscope, mga ganon. Sabi talaga sa year ko, Year of the Rat, parang basta yung horoscope sa akin nun ang sabi, this 2024 is your year, yung career-wise daw, yung sa love and your relationship. Hindi ko alam yung money, hindi ko maalala yung sa money kasi parang hindi naman ako successful sa money. Pero 2024 daw is my year. So parang ako, nung pumasok yung 2024, naalala ko sa journal ko, sa planner ko, talagang nakalagay dun kung ano yung mga life goals ko for 2024. Kasi sabi, swerte daw ako di ima-manifest ko na yung mga gusto kong mangyari. Tapos ayun, wala lang, nakakatuwa lang. Yeah, sa akin naman, Year of the Pig. Sabi dun, parang about sa career. Career niya. Parang suswertein ako sa last quarter of the year. Ala, which totoo talaga. also happened. Yeah. Usually, di naman ako naniniwala. Pero wala namang mawawala kung naniniwala ka o hindi sa Chinese horoscope. Hindi maniniwala tayo kapag positive yung sinabi. Pag positive, pag negative, Hindi ka maniniwala. manifest mo na lang na positive pa rin. Oo, true. Oo, kasi yung horoscopes naman, gabay lang naman daw talaga yun. Pero yung kapalaran ng tao is nakadepend din naman yun sa'yo. So, everything, ang bottom line, ang sinasabi lang din namin, yung mga na-achieve namin or yung mga na-experience namin this year is, fruit siya or product siya ng hard work talaga namin. And alam mo yun, power of manifestation talaga. Kami naniniwala kami sa power of manifestation. Lalo na this year, everything that happened is power of manifestation talaga. And hard work talaga, pinaghirapan namin siya. Hindi siya yung, kasi sasabihin ng iba, swerte lang kayo, ganyan. Ako personally, naniniwala ako sa swerte, pero mas naniniwala kasi ako sa diskarte ng tao and dun sa pinagtatrabahuan mo para mangyari yung isang bagay. Hindi siya yung lagi na ibabagsak na lang sa'yo na, alam mo yun, swerte ka na. Yung ganon, parang feeling ko hindi ako ganon. Feeling ko lahat naman ng na-achieve namin this year or lahat ng na-experience is pinaghirapan namin. So, ayun lang. What else? Anong mabibigay mo sa kanilang advice for permanent residency? Kung paano ma-invite? Aralin niyo yung application. Yung pathway? Yung pathway and yung job description mo, kung saan ka papasok talaga na NOC code or tier code. Kasi there are mga flaws sa NOC and tier code sa mga job description, job titles, and alam mo yun, malay mo, ngayon kasi very in demand ang healthcare, ang trade, so isa-isahin mo talaga yung mga lista doon ng jobs, and tignan mo, malay mo, pumasok ka sa ganitong job description, blah blah blah, alam mo yun, kalikutin mo lahat and make it possible, but make sure na totoo, hindi lang siya yung minagic mo lang na isakto mo lang talaga, but make sure it's real and it's true, kasi nga, syempre, pinapasa yun sa government, sa immigration. And, ayun. Yeah, just always do your own research. Kunyari, if ever may consultant ka or lawyer, kasi minsan may pumapalpak din na consultant. Madami akong nababasa sa mga Facebook groups na uuwi na silang Pilipinas kasi may nabasa ako isang post na uuwi silang Pilipinas kasi yung napasa ng consultant is parang yung previous na LAMIA na Shucks. permit or something, hindi yung updated, so na-refuse sila, uwi na sila. So Yeah, yun din yung ko, siguro trust issues lang din yun, kaya we do it by ourselves lang, talagang DIY. Kasi mas ok ako, and alam ko na wala akong ibang sisisihin if something goes wrong, kundi sarili ko, kundi kaming dalawa lang, kasi kami yung nagtrabaho doon, and costly din kasi yung and hindi naman, kung may budget kayo, why not, right? But what we're saying is
do your research. Whether gagawin mo siyang DIY or gagawin mo may agency or may consultant, kahit nga student application it applies to everything. Kahit i-DIY nyo yun or may consultant, may lawyer kayo, do your own research pa din and be involved to the application. Kasi pag masyado nyong inasa sa ibang tao, baka yung application nyo hindi fit sa inyong dalawa. Tapos pag na-lodge nyo na, questionin kayo ng immigration officer or ng visa officer, tapos wala kayong masagot kasi hindi kayo familiar. Parang ganun lang. Yeah, as much as possible, kung kaya nyo naman, huwag kayo umasa sa lawyer or consultant unless walang-wala na kayong choice. Oo. Kunyari, anong tawag dito? Yung Or last year nyo na, or parang na-refuse ka. Those are few cases na talagang kailangan nyo ng legal advice. Ako, minsan, tsaka kahit di ka mag-rely on consultant and lawyers, you can always ask. But, do your own research. Kasi ako, I always ask. And I also parang nagbabasa ka sa Facebook groups. Pero hindi ka kaagad maniniwala dun sa sinabi niya or sa nabasa mo. Kasi i-validate mo siya kung ano yung nasa Government of Canada, sa website pala. So, yun lang. Parang di kami too dependent sa iba. Kasi mahirap na. Paano kung something goes wrong, right? Pero masisisi mo ba siya or mababalik mo ba yung binayad mo? Parang ganun. Ito lang sa amin lang talaga to Parang really up to you guys. Kung mag-consultant kayo or mag-lawyer kayo or whatever. But yun, and you can always ask. Ang dami ng resources, ang daming YouTubers ngayon na nandito sa Canada. You can always ask. And for me, okay lang din. You can message me. I'm fine. Pero baka tagal ako mag-reply. Pero ayun, you can always ask, do your research. Kasi nga, very open naman yung website ng Canada. Babasa ka lang talaga. Complicated minsan, pero do your research. Tanong ka lang. Ganun. Yeah. Tapos, alamin nyo kung anong tier kayo pasok. Tier 3, tier 2 ba? Tapos sa amin yung case namin dalawa, trinay ko both. Both na, kunyari ako yung principal applicant, tapos siya independent, or vice versa, siya yung principal, ako independent. Tinignan ko kung alin yung mas mataas. So, kasi may difference kasi talaga siya. So, yun lang, trial and error yung sa PR application. But for our case, ako yung principal kasi may konting difference nung Siya yung may Canadian credentials. Siya yung nag-aral dito. Kaya mas may points yun. Mas may points Yeah. yun. Although, Mas mataas tier sana 3 naman siya. Oo, mas mataas sana siya sa tier. So, actually. tier 2 ako. Pero kasi, yung points nung Canadian work experience, hindi pa siya katumbas nung may additional points kasi sa akin kasi may Canadian education. So, and pares naman kami, ang comparison pa, hindi, pares pa kami nun qualified for foreign skilled worker because pares kaming may work experience sa Pilipinas na more than 3 years. So, qualified kami parehas. Yun lang talaga yung nagkaiba is yung Canadian education. So yun yung advice namin guys na huwag kayong mag-stick sa idea na yung husband ko yung husband ko yung magbe-principal applicant kasi mas mataas siya ng tier. What if yung partner nyo is nasa trades or nasa healthcare or yung gano'n, yung mas in demand ba? So yun, titignan nyo lang din talaga. Ayan. Trial and error and research talaga. Anything else? Ano pa ba? I feel like wala naman na kaming maidadagdag. Feeling ko mahaba na siya. May nakalimutan pero baka yung nakalimutan mga very small wins na lang yun. And we'll keep it up To ourselves. To ourselves. Yeah, or sa Instagram namin ipopost. Sa Instagram mas kami yung, alam mo yun, sa mga stories. So you guys follow us. And yun lang naman. And
Thank you for watching. Ano Yeah. lang to, sit down vlog. And update na din. Para siyang recap for the year 2024. Yeah. So, very grateful kami ngayong year. Sobra. Anyways guys, yun, thank you so much for watching this video. Sobrang haba na nito, but if umabot kayo sa part na to, thank you so much talaga, and please do subscribe, and if you have any questions, huwag kayong mag-hesitate na mag-message sa akin, and yan, I'm very open. Bye! Bye!